Saka Christy, anong pinagkakabala mo, Christy, bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan? Hoy, humarap ka! Huwag kang tumalikod! Traidor ka! Christy Permin halos manginig ang laman sa galit kay Vice Ganda. Naging sunod-sunod ang patutsada ngayon ng showbiz columnist na si Christy Permin kay Vice Ganda, matapos umano siyang paringgan nito sa programang It's Showtime. Matatandaan itong isang araw ay nagparinig si Vice kay Christy. Sa isang segment ng nasabing noontime show, may isang contestant na ang pangalan ay Christy. Kumusta ka, Christy? Anong pinagkakaabalahan mo, Christy, bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan? Tanong ni Vice. Hindi ito ikinatuwa ni Christy Permin dahil malinaw na siya umano ang tinutukoy dito ng komedyante. Narito ang kanyang buwelta kay Vice Ganda. Saka Christy, anong pinagkakabala mo, Christy, bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan? Sabi mo, magtatanggal tayo ng stress, di ba? Yes. Alam mo, kahit ano ang gawin natin, may mga pagkakataon talaga na tayo ay tatamaan, di ba? Na tayo ay hindi makapagpipigil at tayo makapagsasalita, lalo na kung nagmamalabis na yung mga nagpapasaring, di ba? Totoo naman. Alam mo, Romel, sa maraming pagkakataon po, mga kapatid, pinalalampas lang po namin ang mga bira sa amin, itong si Vice Ganda. Yung tinawag po niya kaming tatlo, ni na Wendell, na mga tsaka. Noon po ay gusto na naming sabihin na hiyang-hiya naman po kami sa kanya, pagkaganda-ganda niya. At gusto na rin po sana naming sabihin na kundi naman sa kanyang pera, ay hindi naman siya magkakaroon ng ganyang itsura. At lalong gusto po naming sabihin, lalo na ako, na ang kagandahan po ng tao ay wala naman sa panlabas, kundi nasa kalooban. At pwede naming sabihin na siya sa panlabas at panloob, wala namang itinatagong ganda. Yon. Ang dami-dami ko po kasing naririnig. Marami po siyang pagpapasaring sa Showtime. Kababanggit niya, ayaw naman tumaas. Ayaw naman tumaas na rating ng kanilang programa. Sabi niya, milyon-milyon ang kanyang subscribers. Pero bakit tinatalo pa sila ng kabila? Diba? Yung kanyang network. Diba? Yung Eat Bulaga. Hindi nyo talaga matatalo ang EAT. Ang masakit kasi kay Vice Ganda, kapag kinuwantara mo siya, kalaban mo siya. Kalaban ka niya. Kapag medyo pinitik mo yung hindi niya kagandahan ginagawa, kaaway ka na niya. Ang sabi niya kahapon doon sa contestant, nagpadala sa akin ng ang isang kaibigan ng video, at mas lalo kong manaintindihan nung tutukan ko na ang vlog ng ating kapatid na vlogger na si Batang Maynila to. Doon ko mas naintindihan. At saka yung mga text na nakarating sa akin. Meron silang contestant, ang pangalan ay Christy. Tapos ngayon nakausapin nila at interviewin, nakabalik na doon sa kanyang hanay. Pinabalik pa niya. At ang tanong niya, bukod, ano yung Ang tanong niya na yun, ano ang ginagawa mo bukod sa paggawa? Hindi, anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pagsisinungaling? Yun ang eksakto. Nagulat yung babae. Kasi hindi naman sila magkakilala. Ano naman na isasagot ng babae na pagsisinungaling? Hindi siya makakonect dun sa sinabi ni Vice. Diba? Umariba na agad ang kanya mga trolls. Ang sabi nila, hindi raw ako yung pinatatamaan. Okay lang yon. Pero kapag giniling natin ang utak ninyo at ni Vice Ganda, kapag dinukot natin ang puso ninyo at ang iniidolo nyo, hindi kayo makapagsisinungaling. Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga yung pinatatamaan ni Vice Ganda. Ang hindi lang maganda, puro patagilid, ganyang bira. Bakit hindi mo sabihin na, oy, Christy Permin, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisinungaling, ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Ako diretso ko nasasabi sa kanya na mayabang siya. Di ba? Na wala ka malang makitang pagpapakumbaba sa kanya. Diretso ko nasasabi yun. Ba't hindi rin niya ako diretsuhin? Pwede naman. Hindi yung magtatago pa siya sa saya ng ibang tao, gagamit pa siya ng ibang tao para lang makaganti. Parang gano'n. Bingador. Bakit hindi mo diretsuhin? Yun lang naman ang hindi maganda doon, di ba? Alam mo, hindi ko na dapat papatulan pa yan Kaya lang isang sorority sister ko na may mataas na posisyon sa ating pamahalaan na hindi ko na pangalanan, ang nagsabi sa akin ng ganito, "Sis, I know you don't welcome negativity. You always turn negative scenarios to positive. The reason why you always win the war.
But you have to speak up regarding how this uneducated Vice Ganda is doing. He is a coward. Duwag siya. He cannot face anyone the rightful way. Puro siya parinig para lang makapanakit. It's about time na tantananan niya ang kinalakahin niyang kabastusan. Just a piece of advice. Thanks. Yan ang sabi niya. At kanina, syempre si Lara May Abrigo, hindi natin po pwedeng, hindi siya po pwedeng hindi kumibo, dahil kasi talagang, alam mo naman, ang mga CFMers natin, meron siyang mga trolls, abay meron din naman po kaming mga nagmamahal na taga-suporta na hindi kami pinababayaan sa anumang laban at gyera. Ang sabi ni Lara May Abrigo, maraming beses na rin niyang naririnig ang pagpaparinig. Pero, totoo po yung sinabi ni Batang Maynila to, it's pagkatapos pong inilabas yung suspension ng MTRCB laban sa Showtime, hindi na po namin siya pinag-usapan. Kayo po ang saksi, kayo po ang tumututok sa ating programa. Siya ba ay amin pang pinag-uusapan? Wala. Hindi na talaga. Pero pagkatapos nun, sige pa rin siya sa kapaparinig na kahit walang pangalan, alam mo naman na ako yung kanyang tinutukoy, di ba? Eto lang po naman yon. Kung lalaban ka, dapat parehas. Kung ikay magagalit, dapat ay ituro mo yung tao kung sino man yung gusto mong patungkulan. Hindi yung kung ano-ano pinagsasasabi mo para lang hindi natutuwa ang tao sa ganoon. Wala kang leksyon na natutunan pagkatapos kayong masuspinde dahil sa ginawa ninyo ni Ayon Perez sa harap ng telebisyon, sa gitna ng mga batang musmus na walang kaalaman. Yung pagdilpat nyo ng icing na hindi magandang tingnan. Anong pagsisinungaling doon? Kung yon ay pagsisinungaling, bakit kinatigan ang aking pagsisinungaling ng MTRCB at pinatawan kayo na 12 araw na suspensyon? Bakit ang ating mga kababayan ay kumalaban din sa ginawa nyo? Bakit kinasuhan ka rin ng hanay ng mga abogado? Kung ang pagsisinungaling para sa iyo ay masama, tama yun. Pero kung ang pagsisinungaling ay pagsasabi ng katotohanan sa interpretasyon ng marami, dapat tanggapin mo. Ang hirap kasi sa iyo, Vice, magmula nang ikaw ay nakatikim ng popularidad, inangkin mo na ang mundo, na ikaw ang gitna, ikaw ang araw at umiikot lang ang lahat ng tao sa show business na para mga planeta sa iyo. Dapat mong malaman, planeta ka lang din na tulad namin. Hindi ikaw ang araw. Isang araw, darating sa iyo ang pagbaba mo. Bababa ka sa pedestal. Hindi po pwedeng nandyan ka habang panahon. May mga darating na mas magagaling sa iyo at matatabunan ka. Dapat alam mo yon. Kami natutuwa, merong mga pinagpapala na tulad mo. Pero kapag ang hangin ng kayabangan at pagiging palalo ay pumapasok na sa ulo, kinakalos natin yan. Hindi tama yun. Alam mo, yung mga pasaring na ginagawa mo, ikaw lang ba ang merong kalooban na nasasaktan? Natural ang kapwa mo ay meron din. Yung mga tinatawag mong tao na tanga, mga tinatawag mong tao na siraulo, wala ba silang pakiramdam? Huwag mong ihiwalay ang sarili mo sa kalahatan. Lahat tayo may damdamin. Ngayon, kung gusto mo na makipagtuos, meron namang paraan para dyan. Hindi yung nagtatago ka sa iyong nagtatago ka sa laylayan ng kung sino-sino. Alam mo, Vice, ito po, marespeto ko po na binibigyan ng pagkilala ang lahat po ng mga miyembro ng LGBTQ plus community. Ang komunidad niyo po ay aking tinatanggap, ipinagtatanggol at iginagalang. Vice Ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, Vice Ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Ngayon, kapag ikaw bumibiyahe ka sa isang mahabang kalye, tinawag ka ng kalikasan. Bababa ka sa sasakyan, hahanap ka ng puno, at dun ka jijingle. May mga magdadaan. Ano ang kolokyal na biro ng mga taong nakakakita ng mga umiihi ng nakatalikod? Hoy, humarap ka! Huwag kang tumalikod! Traidor ka! Yun ang isisigaw sa'yo. Okay, magbabasa tayo ng mga mensahe dito. Naku, si Juros Dr. Channel, unang-una. Mensahe ni Juris unang-una sa Amerika pa po galing ito.
itong ano to, nako, ano ba to? Nakakaloka ito oh. Hay, nako, papaano ba nating itatawid itong mga ganito? Ang nababagay na kanta kay Vice Ganda ay, and now the end is near, and so face the final curtain. Magkaiba-iba kasi ang jokes na pang comedy bar at pang TV. Yung comedy at the expense of others, gaya ng calling out someone's imperfections at gawin itong katatawanan, ay bullying po ang tawag doon. Maraming komedyante o comedians na sobrang nakakatawa, pero na hindi naman sila namamahiya ng kapwa nila. Kaya Vice Ganda, sorry, pero it's time to get off your high horse na. Yun daw, yun ang sabi ni Juris. Sana po ay mapagbigyan nyo ang ating mga texters ngayon para maitawid ang kanilang ano. Sabi ni Gyson Magdadaro, bastos talaga yan. Tunay na hindi mo mabibili ang class. Once a baklang kanal, always a baklang kanal. Bakla rin ako pero hindi nakakatuwa ang ginagawa niya. Salamat Gyson. At etong sabi ni Boyzy Caragay, at saka Nay, nag-aalala siya lately na pinapagpag lang ang pera at kung umasa siya, parang alipin niya ang pera na parang hindi mauubos at hindi na siya malalaos. Sana nga hindi ka maghirap, sabi ni Boyzy Caragay. Si Tita Nene Ulanday, ay, Tita Nene, hindi po ba sabi namin magpapagaling pa kayo? Ay, Tita, hindi ko mapigilan magkomento. Bastos si Vice, mahilig siyang magparinig at tumira ng patalikod. Laos ka na kasi, kaya gusto mong magpapansin. Tita Nene, magpagaling po kayo. At sabi ni Philip, oo. Alam nyo naman po, from day one na never kong pinapanood ang Vice na yan. Kaya hindi ko po alam ang issue na may ganyan. Wala na talagang magagawa ang pera para mabago ang ugali ng isang tao. Maraming salamat sa iyo, Philip Villanueva. At sabi ni Ferdy De Leon, nalunod na siya sa isang basong tubig. Ay, nako, oo nga naman. Malapit na ang pagbaba ni Vice Nay, kaya mapapansin mo, stress na siya. At hindi na tinatangkilik ang show at last MMFF movies niya. Jamie Dacia, maraming salamat. At sabi ni Paulo Obalde, Nay, kahit kailan hindi ako bumilib sa mga jokes ng multong baklang yan. Wala kayatang salamin sa bahay, bumili ka at manalamin ka. Ang pangit-pangit mong yan, kailaman hindi ka gumanda, tapos kung mamintas ka, ganun na lang. Paulo Obalde ng Virac Catanduanes. Okay? Oo. Aha. Paano ba to? Ang dami-dami. Opo, Nay, maraming beses ko na pong narinig ang mga patama ni Vice. Dead ma lang po ako. Kasi di ba sabi mo, ay iwasan ang mga negang tao at gawain. Pero pag sobra na, kalusin na, laban na. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. Okay. Ganyan talaga ang asal ni Bisyong Pangit. Sabi ni Ferdy De Leon. Kasi Vice Ganda. Binaligtad niya. Bisyong Pangit. Oo. Hoy, hindi mo alam kung gaano kaganda ang loob ng nanay namin. Kung di ka pa salamat po, doktor, hindi magbabago itsura mo. Salamat sa pera mo at mabago itsura mo. Pero ang kalooban mo na di magbabago yun, likas na sa'yo, hindi magandang ugali. Sabi ni Dan Clavecillas. Alam mo, eto na yung mga keyboard warriors. Emers, ito na. Dumating na lahat sila. Kung ang superstar nga, bumaba ang level, ikaw pa, sabi ni Vice, sabi naman ni Jamie Dacia. Ayan. Naku, ang dami-dami nito. Paano ko ba to? Sabi ni Tita Julie Paras, nagmumukha lang tao yung Vice na yan dahil sa make-up. Pag wala ng make-up, mukha siyang taga San Lazaro, tigidig, tigidig, tigidig. Okay? Tita Julie Paras, thank you. Ang gusto kasi ni Vice, lagi siyang pinupuri, bagay na hindi naman pwedeng puro papuri. At saka make-up lang talaga ang dahilan kung bakit siya gumaganda. Sabi ni Eddie Letada, huwag kang ano-ano dyan. Oo. Ay, nako, ngayon po, totoo yan. Yun na lang po nang yun ang mga ginagawa niya. Si Basi at si Lassie at si MC, ganun na lang ang ganun. Walang pagbabago, nakakaumay na raw. Sabi rin ng mga pinsang ko, napapanood nila. Hindi, at saka, Boyzy Caragay, malalaman natin kapag tinatangkilik ang isang personalidad at naaaliw po sa kanya ang tao. Mataas ang rating ng kanyang programa. Maraming naaaliw sa kanya. Pero si Vice, kahit ano ang gawin ngayon, nangungulelat ang Showtime. At ito ay pagkatapos pa ng suspension. Nasaan nga naman ang napupulot nating leksyon mula sa isang pagkakamali? Kung sa bagay, para sa kanya nga, wala siyang pagkakamali, di ba?
Hindi naman siya humingi ng paumanhin kahit kailan. Lagi siyang tama. Ang gusto lang niyang makita, yung maganda. Gusto lang niya marinig, yung maganda. Sorry, pero hindi kami ganon. Ay, nako. Nasa kabanatuan daw si Ferdy at si Jojo De Leon nakikinig sa sasakyan. Sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, kasi pangit niya, ugali niya. Sorry, not sorry. Sabi ni Ching. Okay? Ayan na. Kasi ikaw ang respect ng CFMers. Oo, alam mo naman kasi tayo, hindi naman tayo kumikibo, di ba? Matagal na panahon na po ito na hindi kami kumikibo. Pero siya pa rin ang bira ng bira. Okay? Sang-ayon po ako, Nay, na 100% kay Batang Maynila to. It's dapat talaga ilagay sa lugar si Vice Ganda. Hindi porke pinalalampas mo po ay ikaw na po, Nay, ang target niya o palagi nababanggit. Yes, Nay, hindi ko na lang din binabanggit po, pero pag nagpaparinig si Vice, pangalan niyo po ang binabanggit niya. Gayong hindi na siya pinag-uusapan sa show. Di ko po maintindihan kung saan siya nanggagaling. Sorry po. Parang may inggit po yata sa iyo, pati yung mga fans niya. Ano naman na dapat yung ika-inggit sa inyong lingkod? Walang-wala. Pangit. Sinungaling. Walang pinaninindigan. Walang paninindigan. Gumagawa ng chismis. Ano pwede nyo ika-inggit sa akin? Ang dapat natin ika-inggit si Vice Ganda na mayabang, palalo, ayaw makakita ng pangit na sinasabi laban sa kanya, pailalim kung lumaban, patalikod. Kaya pag jumingle ka ulit, paharap ha, nang hindi ka sisigawan na, hoy, humarap ka, huwag kang tumalikod, traidor.